Ika-10 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang building ng JQ Corporation Headquarters. Habang naghihintay sa labas ng elevator ang lalaki ay kumakanta ito na nagpapaikot ng susi sa kanyang daliri. Sinabi pa nito habang makikita ang susi ng sasakyan sa kanyang daliri na sabi nila lahat ng ulap ay may pilak na lining at ang idiomang iyon ay swak na swak para sa akin na mula sa pagiging nasa itaas ng listahan ng tatanggalin. Sa opisina ng sekretarya hanggang sa pagiging nasa itaas ng opisina mismo. Na napatikom ng kamao na masaya pa niyang sinabi sa isip niya na salamat sa pagbabalik, Chairman Huang. Ito ay si Chu Gyumin ng JQ Corporation Secretary Office. Nakakaiba pa itong ngumiti na binubulong sa kanyang sarili na kahit nautang ko rin ito sa aking mga nakatatanda. Na lahat ay sumang-ayon sa paghahati ng kumpanya kaya natanggal ako sa trabaho. Pero, ang pagsama sa tamang panig ay bahagi rin ng iyong kasanayan, hindi ba? Binubulong pa niya habang nakapasok na ito sa elevator na mula nang milagrosong bumalik ang chairman mula sa kanyang karamdaman, naging medyo maingay ang korporasyon. Pero pagtingin sa kanyang matapang na desisyon na tanggalin ang lahat ng may kinalaman sa pagkakawatak-watak ng korporasyon sa loob lamang ng 3 araw, madaling maintindihan kung bakit siya tinatawag ng lahat na higante ng mundo ng pananalapi. Na naglalakad dito na patuloy na binubulong sa kanyang sarili na by the way, bakit niya ba iniutos sa akin ni Chairman Huang na magsagawa ng isang pribadong investigasyon na ganito? Lumapit sa lalaki na makikita itong tumawag na sinabi na Sir. Chief Secretary Chu daw ay andito na. Natumugon ito na sinabi na papasukin na daw siya. Makikita ang pintuan. Na sinasabi ni Chairman Huang na inaasahan kong imbestigahan mo ang lahat ng hiniling ko, Chief Secretary. Natumugon ito na sinabi niya na gagawin daw niya ang lahat ng makakaya. Sir. Na napabulong pa ito sa kanyang sarili na mahirap paniwalaan na nasa. Binit na siya ng kamatayan noong nakaraang linggo lamang. Na makikita ang muka ni Secretary Cho na sinabi niya sa kanyang sarili na sino ang taong ito at bakit siya sobrang interesado sa kanya. Baka anak daw niya ito sa labas. Na makikita ang resume ng ating bida na nagulat ito na napasabi na sino ang high schooler na ito. Wala namang espesyal. Lumipas ang araw na makikita si Secretary Cho na nakalagay ang kamao sa bibig na sinabi ni Chairman Huang na meron bang iba pang dapat banggitin. Natumugon ito na sinabi na may mga balita na nagbago siya mula nang mangyari ang isang kamakailang aksidente sa sasakyan. Na napasabi si Chairman na pinagbago. Na ibinuka ang mga kamay ni Secretary Cho na sinabi nito na dati siyang masigla at palakaibigan. Pero mula nang mangyari ang aksidente, tila naging madilim at mas tahimik na siya. Dagdag pa niyang sinabi na maaaring ito ay mga epekto ng aksidente. Pero may ilang kakaibang bagay habang iniimbestigahan siya. Na makikita ang ating bida na sinabi pa nito na sinundan ko siya ng ilang beses, pero parang ako pa ang pinapanood. Na makikita si Chairman Huang na sinabi pa niya na tungkol sa Dong Meong Foundation na nagmamay-ari ng high school na kanyang pinapasukan. Mukhang nagkaroon siya ng problema sa chairman ng foundation at sa kanyang apo. Sinabi pa niya na ito ay isang simpleng alitan sa pagitan ng mga estudyante, pero may mga palatandaan ng puwersadong hindi makatarungang pagtanggal laban sa mga magulang ni Gang Jinho. Na malakas na napasigaw si chairman na sinabi na yon. Mahusay na trabaho. Na ikinagulat ni Secretary Cho. Na napasabi na salamat daw sir. Na sinabi pa sa kanya ni Chairman na maari kong gamitin ito para makakuha ng ilang puntos. Ano ang tungkol sa Dong Meong Foundation? Na makikita ang muka ni Chairman Huang na tumugon sa kanya si Secretary Cho na matatag ito sa pananalapi. Pero sa pananalapi lamang. Maraming palatandaan ng katiwalian, kaya maaari mo itong isipin bilang isang kastilyong buhangin. Na madaling gumuho kapag inistorbo mo ang bahaging iyon. Na napasabi si Chairman Huang na ganun daw ba? Na makikita si Secretary Cho na tinanong siya ni Chairman Huang na by the way, ilang taon na daw siya. Natumugon ito na sinabi na siya daw ay 32 taong gulang na. Na sinabing muli sa kanya ni Chairman Huang na masarap maging bata ano. Na seryosong napatingin ito nang sinabi pa sa kanya ni Chairman Huang na Chu Gyumin. Na makikitang nakangiti si Chairman Huang na sinabi niya na interesado daw ba siyang kumuha ng isang trabaho. Na lumipat ang bahay ni Yong So. Kung saan ay hinahatiran siya ng kanyang lolo ng pagkain. Na makikita si Yong So na mahaba na ang buhok na ito ay nakamukmok sa kanyang kama. At makikita ito na kinakagat ang kanyang kuko na ang laki ng ipinayat.
Na napalingon ito nang tawagin siya ng kanyang lolo na sinabi na kumain ka. Nagdala ako sa iyo ng lugaw. Kailangan mong kumain para gumaling. Nananlaki ang mata nito. Na napasigaw na ang kita niya sa kanyang lolo ay isang halimaw na sinabi na huwag daw siyang lumapit. Na sinasabi nito na aking mahal na apo, anong nangyayari? Ang lahat ng ito ay isang ilusyon lang. Na sumigaw muli si Yeong Soo na huwag kang lumapit sa akin. Na nagulat ang kanyang lolo nang tinapik niya ang pagkain na dala niya. Na makikita ang kanyang lolo na sinisigaw niya na pasensya na, Gang Jinho. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Na naawang napasabi na lang ang kanyang lolo na Yeong Soo. Na umiiyak pa niyang sinigaw na kasalanan ko ang lahat. Tatapusin na daw niya ang lahat, kaya't pakiusap. Tulungan mo ako. Na makikita ang kanyang lolo na naiinis na sinabi na Gang Jinho. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang mouse ng computer na hawak ng ating bida na sinabi sa kanya na Hoy, Jinho, sigurado ka ba? Na tumugon ang ating bida na tumingin sa kanila na tungkol daw saan. Na sinabi sa kanya ni Jung In-yu na ano ang ibig mong sabihin sa ano. Ang sinasabi ko ay ang pagdadala niya dito kay Park Yoo-min. Na nagulat ang tatlo nilang kasama sa kanilang napakinggan. Na sinabi pa ng ating bida na akala ko ikaw ang humiling sa akin na magdala ng isang tao dahil maglalaro tayo laban sa ibang klase. Na tumugon si Jung In-yu na pero si Park Yoo-min at ikaw. Na hindi na niya itinuloy ang sinabi. Dagdag pa niya na bukod dito, hindi siya mukhang tipo na magaling sa mga laro. Na sinabi ng ating bida sa kanya na huwag mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Dagdag pa niya na nagpraktis siya araw-araw mula nang matalo siya sa unang araw. Na tumugon sa kanya si Jung In-yu na kahit ano, nagtrotroll lang daw siya. Na napamura ang kanyang katabi. Na napatayo ang ating bida na sinabi na ano daw ang nangyayari. Na sinabi ng nasa gilid niya na hindi pa daw niya siya nakita ng ganito. Na sinabi naman ang nasa gilid ni Park Yoo-min na tingnan daw nila ang kanyang rating. Na nagugulat naman na namamangha si Jung In-yu. Na makikita ang kanilang nilalaro na sinabi pa ni Jung In-yu na siya daw ang challenger. Na tumugon ito na sinabi pa niya na sa tingin ko, panalo na tayo dito. Na sinabi naman ng ating bida na ano daw yung challenger. Na sinabi sa kanya ni Jung In-yu na anong nangyari. Dapat alam mo ito. Ito ay isang ranking ng liga ng mga nangungunang 0.001%. Na tinanong ng ating bida si Park Yoo-min habang makikita ito na hey, Park Yoo-min anong papel ang ginagampanan mo? Na tumugon ito na sinabi na kaya kong gawin ang kahit ano pero kadalasang naglalaro ako bilang attack damage carry. Na sinabi pa ng ating bida na turuan mo ako ng ilang bagay mamaya. Na nakangiti ang ating bida habang nakahawak sa baba na top 0.001% daw pala siya ha. Siya ay magiging magaling na karibal. Na nakangangalang sa kanya si Jung In-yu na hindi makapaniwala sa ating bida. At pagkatapos ay lumipat ang eksena kung saan makikita ang kanilang school. At si Park Yoo-min ay pinagkakaguluhan ng kanyang kaklase na sinasabi sa kanya na hey, Park Yoo-min. Narinig kong isa kang roar challenger. Maglaro tayo ng sabay minsan. Na sinabi naman ng isa na sigurado akong may mga alok ka mula sa mga profesional na koponan. Na tumugon ito na hindi pa naman daw siya ganun kagaling. Na makikita ang ating bida na may kakaibang muka habang napapakinggan niya ang mga sinasabi nila. Na nakangiting sinabi sa kanya ni Jung In-yu na anong problema, bro. Huwag mo sabihing iniisip mo pa rin na siya ang iyong karibal o kung ano paman. Na tumingin ang ating bida na sinabi nito na tatalunin ko siya sa susunod. Na sinabing muli sa kanya ni Jung In-yu na bro. Ang roar ay isang team game. Na sinabi pa nito na pero, hindi ko alam na sobrang galing ni Park Yoo-min sa larong ito. Mas sumikat sana siya kung nalaman ng lahat noon pa. Dagdag pa niya na ngayon na naiisip ko, nakakapagtaka kung paano siya nabuli sa simula pa lang. Na naiinit pa nitong sinabi, habang napatikom ng kamao na sigurado akong magugustuhan din siya ng mga babae dahil sa kanyang cute na itsura. Siguro dapat maging mabuting kaibigan ako sa kanya. Na nakatingin lang ang ating bida sa kanya. Nang biglang may nagsalita at sinabi sa speaker na Park Yoo-min ng Class 2 Section 3, pumunta daw siya sa principal office ngayon na. Inuulit daw niya pumunta daw siya kaagad sa principal office ngayon na. Na makikita si Park Yoo-min na nagtataka kung bakit. Na sinabi ng nasa likod niya na wow. Kailangan pa talaga siyang tawagin ngayon. Na sinabi naman ng isa na pero bakit sa opisina ng principal?
Na sinabi sa kanila ni Park Yoo-min habang nakatingin ang ating bida na mukhang kailangan ko nang umalis. Pasensya na, guys. Makikita ang principal office. Na si Park Yoo-min ay sinasabi na bakit mo ako tinawag sa ngayon? Mr. Choi. Na sinabi sa kanya nito na relax, Park Yoo-min pasensya na kung natagalan bago kita muling makontak. May kinuha ito sa kanyang bag at sinabi pa sa kanya na natagalan ako sa paghahanda ng mga bagay na ipinangako ko. Na pinagtatakahan naman ni Park Yoo-min. Inilapag ni Chairman Choi ang pera at sobre na sinabi sa kanya ni Park Yoo-min na ano daw yan. Na sinabi sa kanya ng chairman na ito ang kontrata ng suporta para sa Sungshim Orphanage. Akala mo ba ay sisirain ko ang aking pangako? Na sinabi sa kanya ni Park Yoo-min na naintindihan ko ang bahaging iyon, pero ano ang kinalaman ng pera? Na napakamot sa ulo si Park Yoo-min na sinabi pa sa kanya ni Chairman Choi na kailangan din ng mga bata sa orphanage ng mga bagong damit, di ba? Nauunawaan ko ito bilang isang tao na nag-aalaga sa aking sariling apo. Na napasabi naman si Park Yoo-min na salamat. Na sinabi pa sa kanya ni Chairman Choi na siya nga pala, gusto ko ring humingi sa iyo ng munting pabor. Na makikita ang muka nito na sinabi na hindi maganda ang kalagayan ni Yong-soo sa mga araw na ito. At bilang kanyang lolo, masakit makita siyang nahihirapan sa kama araw-araw. Sinabi pa niya habang makiita ang kamao niyang nakatikom na pero ngayon na naiisip ko ito, napagtanto ko kung ano ang problema. Lahat ng nangyari simula nang lumitaw siya, lahat ito ay dahil kay Kang Jin-ho. Na nagulat si Park Yoo-min sa kanyang narinig. At sinabi pa sa kanya ni Chairman Choi na kung maalis natin siya, sigurado akong magkakaroon din ng kapayapaan si Yong-soo sa kanyang isip. Na makikita si Chairman Choi na nakatikom ang kamao, sa galit na sinabi pa niya na kailangan nating i-expel siya. Dagdag pa niyang sinabi na kailangan kita ulit Park Yoo-min. Makikita ang sasakyan na huminto na isang lalaki ang nagpapaikot ng susi ng sasakyan na sinasabi nito na so ito daw pala ang lugar ng Dongmayong High School. Na makikita itong kumakanta habang pinagmamasdan ang school. At dito na po nagtatapos ang ika-10 kabanata. Ika-11 kabanata sa pagpapatuloy. Sinundan pala ng ating bida sa principal office si Park Yoo-min na siya ay nasa likod ng pinto. Habang sinasabi pa ni Chairman Choi na kailangan kita ulit Park Yoo-min. At pagkarinig ng ating bida ito ay makikita na seryoso ang muka. Na sinabi ni Park Yoo-min kay Chairman Choi na gusto mo bang magsinungaling ulit ako? Na tumugon ito na hindi. Parang masama daw naman itong pakinggan. Na sinabi pa ni Chairman Choi sa kanya na bakit mayroon ka pang problema sa paggawa nito ulit. Kailangan mo lang sabihin ang simpleng sagot tulad ng dati. Dagdag pa niya na gawin mo yon at susuportahan ko ang orphanage. Sigurado akong nauunawaan mo na ito ang magiging pinakamainam para sa ating dalawa. Na makikita ang muka ni Chairman Choi na sinabi pa nito na pag-isipan daw niya ito. Na makikita ang muka ni Park Yoo-min na sinabi pa sa kanya na isiping mabuti ang tungkol sa mga bata sa orphanage. Na makikita ang pisngi niya na may tumutulong pawis. Na nanginginig ang boses na biglang sinabi niya na ayaw daw niya. Dagdag pa niya na ayaw ko nang magsisi sa aking mga aksyon. Na nanlaki ang mata ni Chairman Choi sa kanyang narinig. At makikita si Park Yoo-min habang nanginginig ang buong katawan nito na nakahawak sa kanyang tuhod na sinabi pa niya na. Si Choi Yong-soo ang nagbuli sa akin at si Jin-ho ay nahuli sa gitna habang sinusubukan akong tulungan. Huwag mo nang galawin si Jin-ho ulit. Nalakas loob pa niyang sinigaw na dahil hindi ko na basta-basta papayagan na mangyari yon. At hindi ko kailangan ng kahit ano sa mga ito. Kunin mo ang mga ito. Na makikita si Chairman Choi na hindi makapaniwala na nanlaki ang mga mata. At ito ay napahinga ng malalim. Na sinabi sa kanya na mukhang nagkamali ako. Sa tingin ko, hindi ka ang lalaking inaakala kong ikaw. Na makikita ang muka ni Park Yoo-min na nagulat na sinabi pa sa kanya ni Chairman Choi na naiintindihan na daw niya kung bakit nambuli si Yong-soo sa'yo sa simula. Na inilapit ang muka ni Chairman Choi kay Park Yoo-min na sinabi nito sa kanya na dapat ang mahihina ay mamuhay ayon sa kanilang kalagayan. Subukan mong gumapang paakyat at mahuhulog ka sa iyong kamatayan. Dagdag pa niya na at ang parusa ay nararapat sa mga taong katulad mo na sumusubok na gumapang pataas. Na biglang pumasok ang ating bida na sinabi nito na tama ang mga salitang iyon. Isinasalaysay nito kung bakit natapos si Choi Yong-soo sa ganitong kalagayan. Na nagulat si Chairman Choi na napasabi ng ano.
Na napalingon naman si Park Yoo-min na nagtataka. Makikita ang ating bida na sinigaw ni Chairman Choi sa kanya na Gang Jin-ho. Anong ginagawa mo rito? Natumugon siya na sinabi na mukhang ang dahilan kung bakit si Choi Yong-soo ay naging masama ay dahil sa impluensya mo, Chairman Choi. Na nakatingin sa ating bida na nanggagala iti sa galit si Chairman Choi na sinabi na bastos kang lintik ka. Na lumapit ang ating bida na sinabi niya na bumalik na tayo, Park Yoo-min malapit nang magsimula ang klase. Natumugon ito na sinabi na ha. Okay. Habang papaalis sila ay nakatingin sa kanila si Chairman Choi. Natumingin din sa kanya si Park Yoo-min at makikita ito na nakasimangot na galit sa ating bida. Na nanginig ang katawan ng ating bida nang marinig niya mula kay Chairman Choi ang mga katagang narinig kong nagkaroon ng bagong trabaho ang mga magulang mo. Magiging kakilakilabot kung matanggal sila muli sa ganitong mga panahon. Sinabi pa nito sa ating bida na narinig ko ring nag-ensayo ang kapatid mo para maging singer. Sa tingin ko, kayang-kaya pa rin ng pamilya mo ang mga gastusin na yon. Sa kabilang banda, may masamang reputasyon ang industriya na yon. Na makikita ang ating bida ay nagiba ang itsura ng muka sa galit. Dagdag pa niya na halimbawa, pinipilit ang mga trainee na gumawa ng mga bagay para makapag-debut. Dapat mong alagaan siya, Gang Jin-ho. Na makikita ang mata ng ating bida na lumabas ang bad side niya na sinabi nito sa kanyang sarili na dapat natin siyang patayin. Pagpirapirasuhin na natin ang mga kamay at paa niya. Durugin natin si Choi Yong-soo sa harap niya bago natin siya tapusin. Matagal mo na itong pinigilan. Itumba mo na silang lahat. Sige na. May sapat akong lakas para gawin yan, di ba? At pagkatapos ay makikita ang dahon sa base na gumalaw. Na nagulat si Park Yoo-min na napasabi sa kanyang sarili na ano. Bakit daw ang kanyang katawan ay hindi makagalaw? Na ganun din si Chairman Choi. Na lumingon ang ating bida na sinabi na tama. Kailangan ko na lang gawin ito. Na makikita si Chairman Choi na nahihirapan na sinabi pa ng ating bida na gagawin ko ito pagkatapos ng bilang hanggang 3. Na nagumpisa na siya magbilang na 1. Na makikita ang bibig ni Chairman Choi na nahihirapang huminga. 2 na pumapatak ang pawis nito sa sahig. 3 nang biglang pumasok si Secretary Cho na sinabi sa kanila na magandang araw sa inyong lahat. Ito daw ba ang principal office ng Dongmyong High School? Na napalingon ang ating bida na napasabi ang kanyang bad side sa kanyang sarili na sayang naman. Na nagulat si Secretary Cho na sinabi pa na nakaabala ba ako? Na napatingin naman sa kamay si Park Yoo-min na sinabi na nakakagalaw na akong muli. At pagkatapos ay sinabi ni Secretary Cho na siya daw ba ay si Gang Jin-ho. Na sumagot naman ang ating bida na alam mo ba kung sino ako? Na sinabi pa sa kanya nito na pasensya na. At ito ay bumulong sa ating bida na sinabi na siya daw ay si Cho Gyu-min, secretary ni Chairman Huang. Nagulat na sinabi ng ating bida na Chairman Huang. Na makikita ang salamin nito na sinabi pa niya na bilang isang mahusay na sekretarya, sa tingin ko alam ko kung ano ang nangyayari dito. At pinaalis na niya ang ating bida at si Park Yoo-min na sinabi pa na ako na ang bahala sa mga bagay mula ngayon. Na sinabi naman ng ating bida na hindi pa daw siya tapos sa kanya. Na humawak sa balikat sa kanya si Secretary Cho at inilapit ang muka sa kanya na mahinang sinabi na ang chairman daw ay naghihintay sa kanya sa harap ng gate. Dagdag pa niyang sinabi na sabi niya may ibibigay siya sa iyo. Na makikita si Chairman Cho na napaupo sa sahig na sinabi pa ni Secretary Cho na okay. Bilisan na daw niya. Sinabi pa niya na iwanan mo sa akin ang taong nagpanik, ang mahusay na sekretarya ang bahala na daw sa kanya. Na napalingon ng seryoso ang ating bida. Na makikita ang pinto ay isinara na niya. At pagkatapos ay napasabi sa kanyang sarili si Secretary Cho habang nakatingin kay Chairman Choi na anong nangyari dito at ganito ang nangyari sa kanya. Sa tingin ko may dahilan talaga kung bakit interesado ang chairman sa estudyanteng iyon. At nang tawagin siya ni Secretary Cho ay nagulat ito na nagtataka na sinabi sa kanya na okay lang daw ba siya. At siya daw ba ay si Chairman Choi Mayong-gil ng Dongmyong Foundation. Natumugon ito na sinabi kay Secretary Cho na akop nga. Pero sino ka? At nasaan na daw si Gang Jin-ho? Na sinabi sa kanya ni Chairman Choi na tinatanong mo kung sino ako, tama ba? Natumingin sa kanya ito ng seryoso na sinabi na siya daw ay si Cho Gyu-min na nanlaki ang mata ni Chairman Choi nang marinig niya ang sinabi na sa utos ng isang tao na mas mataas, inatasan akong maging deputy chairman ng paaralang ito. Na napasabi ito na ano?
Makikita ang paaralan na sinabi pa sa kanya ni Secretary Cho na mukhang hindi mo pa nakokontak ang iyong Dongmyong Foundation. At pagkatapos ay makikita ang kotse sa harap ng gate ng paaralan. Kung saan nakasakay na ang ating bida na sinabi sa kanya ni Chairman Huang na ang Dongmyong Foundation ay sumasailalim sa paghahanap at pagkakabihag dahil sa mga akusasyon ng katiwalian. Malamang na mababangkarote sila dahil sa nakabibinging utang. Na tumingin ang ating bida na sinabi pa ni Chairman Huang na ang iyong paaralan ay pamamahalaan na ngayon ng Educational Foundation ng aming korporasyon. Na napasabi naman ang ating bida na bakit mo ito ginagawa. Nagsagawa ka ba ng lihim na investigasyon sa akin? Nangumiti sa kanya si Chairman Huang na sinabi nito na normal lang daw sa isang negosyante ang malaman kung anong klaseng tao ang kanyang katrabaho. Dagdag pa niya na huwag kang masyadong magalit. Hindi ko ito ginawa para sa anumang masamang layunin. Natumingin ang ating bida kay Chairman Huang na sinabi pa nito na tinutulungan lang kita bilang isang kasosyo sa negosyo. Akala ko nag-aalala ka rin dahil sa bagay na yon. Na napasabi sa kanyang sarili ang ating bida na para maging patas. Kung hindi daw siya nakialam sa sandaling iyon, tiyak na magiging masama ang sitwasyon. Na seryosong napasabi sa kanyang sarili ang ating bida na winasak niya lang ng ganun si Chairman Choi. Dagdag pa niya na laging may mas mataas kaysa sa isang tao. At may inaabot si Chairman Huang sa ating bida na sinabi na narito. Ito ang pera na ipinangako ko. Sinabi pa niya sa kanya na tumingin ang ating bida na ang account ay nasa pangalan ko. Kung kailangan mo ng malaking halaga ng pera, nakausap ko na ang lokal na bangko, kaya huwag mag-atubiling mag-withdraw ng kahit anong halaga na kailangan mo. Na nagpasalamat ang ating bida sa kanya. At seryosong binubuksan ng ating bida na binibilang niya ang numero. Na siya ay pinagpawisan na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Na nakatingin ang chairman sa kanya na nagtataka. Na nahihilo sa laki ng nakalagay dito na napasabi ang ating bida na sa tingin daw niya ay may problema daw sa halaga na nakalagay dito. At dito na po nagtatapos ang ika-11 kabanata.